Hello, good morning po sa inyong lahat. Yan, Friday na naman. Nagbabalik po ang ating morning devotion ng NACS United Methodist Church. Si Jesus ang kasama. Muli po kayong inaanyayahan na subaybayan ang bagong episode na ito, Torch Bearer. Yan. Ang ating mga viewers patuloy pong tumutok sa ating ministry. Maraming mapupulot na aral, maraming matutunan, mababago ang inyong buhay kung ilalagay sa ating puso, isipan ang salita ng Diyos. Our topic today is about Moses. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña, nagsasabing, Sunny ang umaga. Ngunit bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, pakinggan natin ang awit ng paghilom sa magitan kapatid na Angel Flores, aka Don Pakundo. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. Pakinggan ang inaalay, ang handog ng pusong nagsisisi. Ang ngalan mo ang may taglay na pag-asa sa aming bukas. Kalugda ng inaalay, ang handog ng bansang nagsisisi. Iligtas mo kami, iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, lunasan ang bayang naghihinagpis sa iyong pag-ibig. Palalayain at patatawarin. Ngalan mo ang may taglay na pag-asa sa aming bukas. Kalugdan ng inaalay, ang handog ng bansang nagsisisi. Sa iyong pag-ibig, palalayain at patatawarin. Iyong diringgin at patatawarin.
ay dinggin, lunasan ang bayan, naghihinagpis sa iyong pag-ibig, palalayain at patatawarin. Nasa iyong mga kamay ang Panginoon ng iyong bayan. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso akong nagpapasalamat sa buhay, kalakasan na aking tinataglay, O Lord. Salamat sa biyaya mo, pagpapala mo na ginagamit ang iyong abang lingkod sa paglilingkod sa ministry, O Panginoon, ng United Methodist Church, lalo na sa NACS, O Panginoon. Kaunawang siyang patuloy na manguna sa media production, gayon din sa lahat ng mga members ng NACS UMC, O Panginoon. Bawat pamilya, ingatan, O Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, good morning po sa ating lahat. Ang ating teksto ngayong umaga ay mula po sa aklat ng Exodo chapter 3 verse 3 to 12. Ganito po ang sinasabi: tinawag ng Diyos si Moises, samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari ng Midian. Tinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na puno. Moises! Moises! Ano po yun? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ko upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng Cananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hibita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok na ito. Sasambahin ninyo ako kapag nailabas na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Moises, the torch bearer. Ano ang kinakatawan ng tagapagdala ng sulu sa Biblia o tinatawag na torch bearer representative?
Ang tagapagdala ng sulo ay kumakatawan sa bawat isa sa atin bilang disipulo ni Kristo. Yaon ang mga dapat maging pamantayan para sa mga bansa na namamahala sa mga naliligaw sa kadiliman. Ang sulo ay kumakatawan sa liwanag ni Kristo na nangunguna sa daan. Ang puno ng buhay ay kumakatawan sa pag-ibig ng Diyos sa Ebanghelyo at sa pagbabayad sala ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maging sa Old Testament ay may mga tagapagdala ng sulo. Buong kwento sa buong kwento ng Biblia. So si Moses ay isa sa mga kinatawan ng torch bearer. Una, ano ang kahalagahan ng burning bush kay Moses? Ang nasusunog na puno, bush, ay simbolo ng isang kapangyarihan na kumakatawan sa mahimalang enerhiya ng Diyos. Sagradong liwanag, pag-iilaw at nag-aalab na pusong dalisay, pagmamahal sa kalinawan sa parehong Hudyo at mga Kristiyano. Kinakatawan din nito ang paggalang at takot ni Moses sa harap ng banal na presensya ng Diyos, ayon sa isang manunulat na si Langston. Ano ang pagkakilala kay Moses? Si Moses ay pangunahing kilala bilang isang propeta ni Yahweh. Sa Hebrew Bible, sa Lumang Tipan, nakatagpo ni Moses si Yahweh sa isang nagdiningas na puno at humantong sa kanya upang tulungan ang mga Israelita na makatakas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Pagkatapos ay natanggap ni Moses ang 10 utos mula kay Yahweh na nagtatatag ng batayan para sa batas ng mga Hudyo. Si Moses ay anak ni na Amram, Jochebed, parehong mga Israelita mula sa tribo ni Libay. Siya ay pinaanod sa ilog at nakita at pinalaki ng anak na babae ng Paraon sa korte ng Ehipto upang hindi siya mapatay ng mga tauhan ng Paraon, tulad pa ng ibang mga lalaking sanggol na Israelita. Ang Hebrew Bible, Christian Old Testament, ay binibigyang kredito si Moses sa pag-akay sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, pagtanggap ng 10 utos mula kay Yahweh, pagdadala ng salita, pagdadala ng mga Israelita patungo sa lupang pangako. Sa Old Testament, si Moses ay inilarawan bilang isang propeta na tumatanggap ng 10 utos mula kay Yahweh sa Diyos. Unang bahagi ng kanyang kwento, siya ay may pananagutan sa pag-akay sa mga Israelita mula sa pagkaalipin at paghati ng dagat na pula upang hayaan silang makatakas mula sa Ehipsyo o mga Egyptian. Ngayon mga kapatid, ano ang itinuturo sa atin ng kwento ni Moses? Moses and the burning bush. Hindi lamang binigyan ng Diyos si Moses ng simpleng gawain, pagpapadala ng kanyang salita. Pinili niya si Moses para iligtas ang kanyang bayan, ang mga Israelita sa lupaing pangako. Pinili niya si Moses upang maging bayani ng mga Israelita sa buhay. Minsan, ang ating plano, pangarap, ay hindi mahalaga o mangyari man lang kahit anong pilit natin dahil ang mas mahalaga ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Kapatid, maaaring piliin ka ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ano ang moral lessons ang matututunan natin mula sa buhay ni Moses? Ang buhay ni Moses ay isang magandang halimbawa kung paano hahanapin ang kalooban ng Diyos at mamuhay ayon dito. Ipinakita niya ang posible
at matalino na magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanyang pamumuno. Kahit na hindi natin lubos na nauunawaan, minsan hindi natin lubos na nauunawaan ng banal na salita. Ngunit naway matutunan natin na naway matuto tayo kay Moises habang hinahangad natin ang isang buhay na nagpaparangal sa Diyos. Be a torch bearer. Be Moses. Amen. Yun. Shout out po sa lahat ng may mga birthday at wedding anniversary. Sa pamilyang Flores at pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Gayon din, tayo ay sumandaling manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, dinadalangin ko ang mga nagdaraos ng kaarawan, mga birthday, ingatan at pagpalain sila sa kanilang buhay, at nawa ikaw ang manguna sa kanila. Hallelujah, praise your name. Gayon din yung mga lingkod, mga pastors and deaconesses, O Lord, ikaw nawa ang siyang magpala sa aming lahat, sa aming paglilingkod sa iyong ubasan. Maging ang United Methodist Church, gayon din ang NACS, Panginoon. Gayon din ang aming mga pamilya, ikaw mag-ingat at magbuhos ng mayamang pagpapala, siksik-liglig at tag-uumapaw pa. At gayon din, O Lord, ikaw ang patuloy na manguna sa gawain ito ng NACS ang kasama si Jesus. O si Jesus ay kasama. Kaya Lord, patubayan mo ito ang ministering ito at nawa ay marami ang sumubaybay sa gawain ito, O Lord Jesus. To God be the glory. This is my prayer in Jesus' name. Amen. O yan, brothers and sisters, natapos na naman ang ating munting devotion ngayong Friday. Sa ating mga taga-subaybay, pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo next Friday. Ito po ang inyong devotional leader na nagsasabing, Sunny ang umaga. Yan, bye-bye. Hallelujah.